Sir, sir, excuse me, question for you. Paano po tayo umaman? It's ma'am. Ay, ma'am. Yes, mother na lang. Wait lang, kilala kita. Wait lang, School of Discarte, di ba? Yes po. Sir, tanong ko lang po, paano po tayo umaman? Sir, Ay, tanong lang po. Paano yumaman? Paano po tayo umaman? Hindi naman natin masabing paano yumaman, no? Siguro, paano tayo Umangat. sumakses. Sumakses. Actually, content creator talaga ako. Content creator po, sir. Yes, at the same time, TV actor ako. Sir, ako naman po nag-interview po ako ng mga successful people for the younger generation. Baka pwede po kayo may interview kahit sandali lang. At nako, oo naman, sobrang happy ako na i-share yung achievement natin sa buhay, lalo na pag ikaw. Yun. Ay, grabe. So, tanong ko lang po, sir, ilang taon na po tayo sa content creation industry? Since 2024 talaga. Yan, 2 years na rin. 2 years pa lang. 2 years pa lang. Oo. Grabe. Nagsisimula pa lang ako Nagsisimula actually. pa lang, Yes. sir. Pero grabe yung bulusok natin, no? Sir? Sobrang drastic nga rin pag angat biglaan. Kailangan mo alagaan eh. Totoo yun, sir. Totoo po yun. Pero tanong ko lang, sir, sa 2 years na yun, kailan po natin nakuha yung first million natin? Nabibigla ako sa'yo. Nakuha ko siya a year after, last year lang. Last year lang, sir. So, 1 year after natin 1 mag-content year. creation. Yes, 1 year nakuha na kagad. Nakuha ko na kagad yung first million. Pero sir, tanong ko lang po kasi I did some research kahit papaano po sa inyo. Napansin ko lang, sir, parang schoolmate tayo dati sa San Beda. Actually, Totoo ba? sasabihin ko pa lang sana sa'yo. Bedista ako and napapansin na kita dati. Naging kaklase ko siguro to. Schoolmate ko to. Beda, San Beda. Grabe, San Beda, sir. No? Yes. Pero nakatapos po ba tayo ng pag-aaral natin? Actually hindi. Undergrad ako ng San Beda pero kasi ang issue niyan is full scholar ako sa San Beda. Athlete ako doon so pep squad ako. Na-injured ako. Wala akong way para ituloy yung pag-aaral ko since kailangan mag-training eh. So paano mag-training kung nabalian ako? Nag-stop na muna ako. So, ang nangyari po pala nun, sir, scholar po tayo sa San Beda. Ganun Yes, po yun. full Pero, scholar ako ng San Beda. pero dahil doon sa nangyari pong injury sa inyo, hindi na po natin kayang bayaran yung tuition natin. Wala na, hindi na. Sobrang ano kasi namin eh. Sa family namin, ako yung breadwinner eh. Actually, kung tutusin, kakayanin namin. Pero wala na kaming kakainan kung mag-aaral ako. So, ang ibig sabihin niyo po ba, sir, hindi po tayo talaga galing sa pera? Ay, hindi. Actually, mukha lang. Nanggaling talaga ako sa zero. Since nung namatay yung dad ko, no, ako na yung naging breadwinner sa amin. Naalala ko pa nun kasi sobrang lowest talaga namin. Ultimo yung mga ulam namin, inuutang na namin sa tindahan, sa karinderya. Pag walang nagpapautang sa amin, nangihingi lang kami ng sabaw. Sabaw. Totoo yan, nangihingi kami ng sabaw. And then, nangihingi lang kami ng bigas. Konting bigas lang. Konting scoop lang yung maisasaing mo. Then, paghahati-hatian na namin yun. Grabe yun, sir. Ganun po kababa. Pag naiisip ko yung part na kung ano yung pinanggalingan ko, hindi ako makapaniwala sa nangyari kung ano tayo ngayon. In God's perfect time talaga, ibibigay talaga sa'yo ng Panginoon yung pangangailangan mo. Sa nakikita ko po, sir, ang ginagawa lang po natin is parang tumulong, eh, no? Nakikita rin yun ng Panginoon, eh, no? Bibigyan tayo ng platform para makapagtulong tayo na mas malaki pa, no? Pero tanong ko lang po, sir, ano po ba yung ginagawa natin dati bago tayo pumasok sa content creation? So after ko mag-stop ng San Beda, nag-call center ako for 5 years. Tiniis ko yun eh kasi hindi ako pwedeng mag-stop agad-agad dahil nga ako yung breadwinner. Sobrang mahalaga sa akin yung few days. Wala kaming kakainin pag huminto ako. So ginawa ko, habang nag-work ako sa call center, nag-a-apply na ako sa iba. So nag-apply na ako as marketing associate. Siyempre kailangan dito graduate ka. Ay, paano po yun, sir? Sa office. Ang ginawa ko kasi sa interview, sinabihan ko ng mga achievements ko, hinahanapan nila ako ng TOR. Sinabi ko na lang kung ano yung mga magagandang magagawa ko sa company. So pinakataan ko na lang yung AVP namin ng ganun. Napunta ako ngayon as marketing associate. Grabe yun, sir, no? Na-break natin yung requirements and qualifications ng company kasi napatunayan natin sa ibang way ng strengths natin. Pero, sir, paano po tayo napunta sa content creation after nun? Nung nasa college pa lang ako, nagtatalent na ako. No? Gustong-gusto ko lang napupunta sa camera talaga. Gustong-gusto ko mag-artista dati pa. Naalala ko nung pag-talent ka kasi wala kang sariling tent. Natutulog kami sa gutter ng kalsada. Karton lang yung hinihigaan namin. And then yung call time namin doon is 4 a.m. Then masasalang kami niyan. Alas 8 na ng gabi. Madugurin pala yung industry na to, no? Sobrang dugo talaga. Pero kailangan namin kumita eh. Tapos kinikita ko nun 300 to 500. And then may one time nun na habang nasa standby area kami, may isang artista na dumaan. Hindi ko na lang papangalanan ko sino. And then nag-hire ako gusto magpa-picture sa kanya. Hindi niya ako pinansin. Sobrang sumakit yung puso ko na parang grabe, ganito pala yung industry na to na Kahit nandun ka na sa mataas loob, pala, oo, parang ay may mga di talaga papansin pala talaga sa'yo. And then after that, nag-apply na ako as marketing associate. Since nakapasok na nga ako, doon na pumasok si Marcy. Si Marcy po. Si Marcy, oo. Partner ko, tandem kami Abdul and Marcy. And then nung habang nag-work kami sa office, nag-video lang ka namang isa. Ngayon, ina-idolize namin that time si Ivan Dilema. Ah, opo, yung kapareho po ng content Si ninyo. ganun. Napanood naman yung video niya, yung stress ka pero maganda ka pa din. So nag-post kami ng isang ganun, nagulat na lang kami kinagabi
yan, pumalo ng 30,000 views. Para sa akin, sobrang ano Malaki na na nun. po yun, sir. Kasi after nung kinabukasan, nag-million views pagpasok namin ni Marcy sa office. Hanggang sa nagtuloy-tuloy yung content namin ni Marcy sa construction. Kailan nyo po na-realize na kailangan nyo na mag-resign para ituloy na tong content creation? Actually, sugal kasi yung ginawa namin ni Marcy eh. Kasi nung nasa construction kami ni Marcy, sobrang broke kami pareho. So hindi namin alam kung kaya ba namin pagsabayin yung pagiging content creator at isang marketing associate. Pamilya namin sobrang baon sa utang, family ko, family ni Marcy, hirap na hirap kami. May one time niya na magre-resign na si Marcy. Nung pagkapasa ni Marcy ng resignation, biglang may nag-message sa amin na isang brand. Inoferan kami ng gantong klaseng amount, nalula kami ni Marcy. First time natin makakuha ng ganto ah. Nagsipag kami na nagsipag and then nung kumikita na kami ng ganto, may mga brands na lumapit sa amin. Sabi ko kay Marcy, mag-resign na tayo. Andito tayo sa peak. Though hindi ko pa nararamdaman na nasa peak talaga kami. Sinabi ko lang. Pag nag-iisip kasi ako very optimistic, nang gigigil ako par ito na yung pinanggigigilan natin dati na hindi tayo naging artista pero binigay sa atin na maging content creator. Nung inalok ko siya na mag-resign na kami, pumahig naman si Bakla. Grabe yun, sir, no? Inisip lang talaga natin. Sabi nga daw nila, whatever the mind can conceive, Yes. Oo, it totoo can yun. achieve, di ba? Totoo yun. Kung ano iniisip mo, kung ano yung pangarap mo, ay mo lang doon lang yung mata mo, mawat mo ka mo. Tsaka na-imagine na natin yung goal, eh, no? And naniwala lang tayo sa sarili natin na makakapunta tayo. That's diba? right. Sa dami-daming content creator dito sa Pilipinas, bakit kayo po yung napasukan ng madaming brand deals at kayo yung nakakapag-artista ngayon? Actually, isa lang yung sagot dyan eh. Very humble kami ni Marcy and very down to earth. Since nung kinuha kami nung unang director, which is si Benedict Miquel, nung kinuha niya kami sa first movie namin, kinaibigan namin lahat. Kino-close namin lahat. Yung wardrobe namin, yung mga naglilinis doon. Nagkaroon kami ng another project, which is serye kagad. Tumagal siya ng 1 year from GMA din. Ngayon, nagulat kami kung kanino nanggaling yung project, hindi kay director. Nanggaling doon sa mga pinakasama namin. Sa mga naglilinis, sa wardrobe, we treat them as equal talaga, no matter what. Napahalagahan talaga namin kung ano binigay talaga sa amin. Sabi yun, sir, your network is your net worth talaga, no? Sabi nga daw nila, kindness and respect knows no rank, di ba? Ay, Kahit yes. nasa baba pa, kailangan respetuhin natin. Pero tanong ko lang, sir, kasi karamihan dito sa Pilipinas, ang nini-network nila yung mga nasa taas, eh. Oo. Pero kayo, sir, ni-network nyo yung nasa baba. So, ang ibig sabihin nyo po ba, maging mabait lang talaga sa lahat and hindi natin mamamalayan na sila pala yung makakatulong sa atin? Aside from kindness, respetuhin mo din talaga sila. Kasi once na narespeto mo sila, iba yung respect marireceive mo din eh, coming from them eh. Yung kindness na yan, sobrang dali. Pwede mong pekiin yan, pero yung respeto, para napakahirap. Makikita yun sa mata, eh. Yes, sa mata pa lang. Kiss mo ako. Ay, sorry. Nakita ko nga sa mata nyo. So last question na lang po, sir. Any advice po para sa mga taong nasa baba na gusto nilang baguhin yung buhay nila at makaalis doon sa thought na feeling nila wala na silang pag-asa? Don't chase your dreams. Let your dreams chase you. Ayun yung gusto kong sabihin sa mga nanonood natin. Kasi biruin mo, dati nangangarap lang ako maging artista, brother. 6-7 years ago, nagtatalent ako noon. Hindi ako makapaniwala na eto, nakuha ko yung gusto ko maging artista, maging content creator. Di ka makakapaniwala sa buhay ko talaga. Kung tutusin, sobrang igsi pa na itong pinagkukwentuhan natin. Sobrang dami ko pang gustong i-share sa mga nanonood sa atin. At some point, nakalimutan na natin na gusto natin mag-artista, no? Tinrabaho lang natin yung sarili natin kasi kailangan natin mag-survive. Yes. At kung ginagawa nating tama at wala tayong inaapakan na tao, during the process, biglang tayo na yung hinabol ng pangarap natin. Ang ganda po nun. So you have a wonderful advice, sir. So, Brother, thank you so much. It's Thank an you so much, honor sir. na ma-interview mo ako. Grabe. Sobrang idol na idol kita, brother. salamat. Mas idol po kita, sir. Ay, walang problema. Napag-uusapan naman natin yun. Pleasure to meet you po, Ay, sir. Sorry. Medyo na-confused.